And dahil dyan, Inday Sara, pabor na pabor siya sa impeachment. O eto, nakikita nyo ba na si Inday Sara ay bothered, stressed sa pagdating sa impeachment? O, tingnan natin to. Para sa akin lang ha, posisyon ko lang ito. I believe para sa akin lang ha, posisyon ko lang ito. Of course, hindi ganito ang sentiment ng lahat ng mga tiga Office of the Vice President and ibang mga supporters, no. Para sa akin kasi, kung merong impeachment complaint, that will be a way, an avenue na maayos kong masagot kung ano man yung mga accusations sa akin. Dahil meron kasing rules ang impeachment, no? So pwedeng sundan 'yon, and nalalatag ng maayos yung accusation tsaka yung sagot ng tao. It is a ano ba? It is a parang I'm trying to think of the word. Parang not really irritant but an inconvenience. Oh. Ayun ang sinasabi ni Madam Inday na she's welcome dito sa sa impeachment. Why? At least this time, ipapagtanggol ko rin yung sarili ko. Hindi na madadamay yung mga tao. Hindi naman damay yung kapatid ko, hindi naman damay yung tatay ko, hindi naman madadamay yung mga taga-office of the Vice President, yung mga dating empleyado niya, hindi naman madadamay, ako na lang. So at least may ipapaliwanag ko kasi dito, palagay ko makikinig sila sa tanong, sa sagot ko. Hindi katulad sa Congress na limited yung sagot mo to yes or no. At least dito, you will be kumbaga represented by the council of your choice. Tapos dito, may ilalabas na natin lahat. Patas na ang laban dito. Hindi na to trial by publicity lang. Hindi ba? So, yun ang maganda rito. Kaya nga, dito makikita mo, sabi nga ni Inday, it may be an inconvenience kasi ang kaso naman talaga, abala yan eh. Abala yan, why? Kasi ako, simula pa nung 2022, sinasabi ko na yan, na magtrabaho muna tayo, wag na muna natin isipin yung kasi nilapitan na siya eh. Wag na muna natin isipin yung 2028, wala pa akong balak. O tsaka wala talaga, gusto ko lang muna magtrabaho, maraming problema Pilipinas. Unahin natin yun, saka na yan, di ba? Kaya nga nauso yung salitang tambaluslos kasi si tambaluslos, umaabante na, nag-a-advance na siya, pero hindi pa nga sila nagtatrabaho. Sabi nga ni Inday, trabaho muna tayo. Pagkatapos natin trabaho, saka natin pag-usapan yan. O masyado pang maaga for that, di ba? So si Inday has been a worker. Simula nung nanalo siya dyan, wala na siyang hinto sa pagtatrabaho. And even if she's outside of the country, para magbakasyon, makikita mo yung mga opisina niya, moves like a clockwork, ika nga. Talagang gumagalaw sila ng maayos, ng naaayon, ng tama. Kahit may bagyo, kahit wala dito si Inday, makikita mo na yung opisina niya functions. Hindi kailangan ni Inday na nandiyan siya, nagpa-function yun kahit wala siya. Because maganda yung brand of leadership niya na de-delegate niya yung mga trabaho dun sa mga taong pinagkakatiwalaan niya at katulad din niya magtrabaho yung mga trabahante niya either dyan sa DepEd pati dyan sa Office of the Vice President na hindi mo na kailangan ng spoon feeding, hindi mo na kailangan i-micromanage. Pag ibinigay mo sa kanila yung trabaho, they'll just do it. And gagawin talaga nila na ayon doon sa utos sa kanila nung nag-utos sa kanila, which is Inday Sara. So regardless, nandyan si Inday o wala, nagtatrabaho yung opisina niya, therefore nagtatrabaho siya. Deserve naman natin lahat yung bakasyon. Bakasyon nga ng bakasyon yung presidente ng Pilipinas. Ito pa kaya, Vice President to, wala naman talagang trabaho to. Afford naman ito magbakasyon kasi yung presidente buhay pa naman, di ba? So yun lang yun. Abala yun, but na din, it's about time para maintindihan ng masang Pilipino, wala talaga akong ninakaw. And it's stupid enough to think na magnanakaw ako. Kung magnanakaw din lang ako, I would have done it in a mas malaki sana mas malaki sana yung pera na ninakaw ko kaysa dyan. Diyos ko po. Kung halimbawa ninakaw yung 125 million na yan, putang ina, kulang pa yung pambayad ko ng mga abogado. 'Di ba sinasabi ko sa inyo, meron akong kaibigan na ang kanyang amo putik scammer talaga. At sa tuwing nang i-scam siya, hindi siya bumababa ng 500 million. Why? Sabi niya kasi kapag nagnakaw ka ng pera, i-expect mo na makakasuhan ka kasi nga nagnakaw ka eh.
So dapat pag nagnakaw ka ng pera, kasama sa expenses mo yung ibabayad mo sa kaso. So kailangan mo magnakaw ng sobrang laki para ipangtustos mo sa kaso. Una, magbayad ka magaling na abogado, tapos lalagyan mo lahat ng tao na kaya mong lagyan para either ma-delay yung kaso mo or manalo ka. Hindi pwede magnakaw ka ng maliit tapos kulang na kulang pa pang bayad mo sa mga abogado pag nagkakaso ka. Di ba? Sobrang bobo mo naman magnanakaw noon. Kaya nga kita mo paano sila magnakaw ngayon. Bilyon, 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 bilyon. Why? Kasi nga kasama diyan sa ano nila, pagbabudget nila, kung gaano kalaki yung ano nila, yung nanakawin nila sa kung magkano yung gagamitin nila para i-defend yung pagnanakaw nila. Nagnakaw ako ng 10 billion, gamitin ko yung 1 billion para pang bayad ko sa mga judge, pambayad ko sa mga piskal, pambayad ko sa mga investigador, bayad ko sa mga abogado. O anong gagawin nila sa kaso ko? Ibibinbin lang nila ng ibibinbin yan. Hanggang sa puta yung nagki-claim, mamatay na. Oh, di tapos na kaso, di ba? Ganun po yun. Ang ina, pati yung art of pagnanakaw, hindi nyo pa naiintindihan. Hindi yan ganyan brand nila Inday. Diyos ko, 125 million, kayang-kaya nilang kitain yan sa loob ng isang taon. Ba't kailangan mo pa nakawin yan? My God, ang liit-liit na nga. Puta, nakakaya kung ako magnanakaw, pagtatawanan kita, tangina ka, nagnakaw ka ng baygon, nakulong ka pa. Di ba? It is an inconvenience dahil syempre kapag merong impeachment complaint, merong mga lawyers and of course merong support staff na kailangan i-hire at kailangan bayaran ng kanilang mga professional fees. But otherwise, para sa akin, sa tingin ko naman, okay ito kasi nakakasagot ng maayos sa accusations. Ayun. So, doon nagtapos mga bossing ang sinasabi ni Inday Sara. Again, sa tingin talaga nila kaya nilang takutin si Inday. Sa tingin talaga nila kaya nilang kaya nilang babuyin si Inday. Pero no, hindi nyo kayang takutin si Inday Sara.